Magandang umaga po sa inyo, mga ka-blissful. Samahan niyo po ako maglakad. Yes, talaga pong malamig na. Kaya siguro po pag ako nakalakad ng mga 20 minutes, maiinitan din po ako. At kaya po may araw po kasi. Kaya yan, samahan niyo po ako. At tayo po ay magkwentuhan. By the way, sa paggawa ko po ng aking dream board, hindi pa po natatapos. Actually, yung pong aking best friend na si Ella. Hello Ella! Good morning! Nung ipakita ko po yung, di po ba may pinakita ko sa inyo na picture ni si Princess Diana. Nagsuggest po siya na kumuha po ako ng iba na gamitin ko. Wag po yun. So, ako po ay susunod sa kanya kasi yun po yung nakita niya. At since siya nga po ay isa sa ka-blissful natin, so igagalang ko po yung kanyang idea. And yes, syempre yung pong idea niyang yun is para po sa akin, di po ba? And maraming salamat sis, maraming salamat sa iyo. Alam kong mahal mo ko, kaya mo nasabi yun, kaya mo yung idea na yun is parang sa iyong isipan. Ayan ito po tayo Papakita ko po sa inyo ito pong lugar na to. Yan. Di ba? Nakaka-amaze po itong lugar na to. And syempre, di po ba tayo talaga naman pong ang lahat ng nandito pinahiram lang po sa atin ng ating Panginoon Jesus, right? And kung tayo po ay nasa magandang kalagayan at yung ibig ko pong sabihin ay nakakariwasa, magpaabot po tayo ng tulong sa iba. Yun naman po suggestion ko lang. And ayoko na, mayroon pong iahas. I don't like na, natakot ako. Nakakatakot. Hindi naman po tayo kakagatin ng ahas kung hindi natin sila pinakikialaman, diba? Pero still I don't like na. Balik na ako. Natakot ako. Di po ba kasabihan na pag nagkakita daw po ng ahas is siya ay what do you call that? Money. Sana nga money, di ba? Look, ano naman po yung ahas na, ano bang tawag dyan sa ahas niya? Hindi ko masyadong mailapit. Sorry. Pero yeah, ayoko na maglakad. Natakot po ako. Sumakit yung ulo ko. Sorry. Balik na lang ako. I don't like na. Ibang way na lang ako. Marami namang way, di po ba? Pero yeah, balik muna ako. Doon muna na lang ako sa center natin. Sa YouTube channel center. Yeah. Maliit siya pero nakakatakot pa rin, di ba? Hindi ko po kasi kasama yung aking aso, pero siguro kung kasama ko, mas ligtas ako. Kasi po pagkakasama ko siya, pag pumunta siya dun sa water, ako naman yung natatakot. Kaya ayan. Natakot ako.
kayang maglakad. Nawala po yung power ko. Eh kasi nga po ako'y nasa kabukiran. Wala yung power ko. Pasensya po. Sumakit pati po yung ulo ko. Kasi nagulat ako eh. Di po ba ang ahas naman, hindi naman po tayo kakagating kung hindi natin sila natapakan. Pero sabi po nila, sabi po ng mga may edad na nakakausap po namin dito. Ang ahas ang ahas daw po, kunyari tayo naglalakad, yung lagaslas ng ating lakad, you know what is lagaslas? Yung pong ingay ng ating paglalakad, eh naririnig nila. Hindi daw po siya, talagang ang tendency pag narinig nila yon is to go, not to harm you, not to eat or to bite. To bite you. By the way, wala po ditong sawa sa akin pong pagkakaalam. At wala din po ditong katulad nung nasa US na cobra. Wala pong ganun dito. Yung pong nakita ko, palagay ko siya po yung ahas damo. Is that the right? Eh, hindi ko po alam kung kaya ko po siyang i-zoom pagkatapos po nitong na ma-film ko. And yeah, this is my first time po na nakakita ng ahas dito. By the way, kaya po siguro ako tatakot. Yung po kasi aking pangalawang anak diyan sa Pilipinas, nung po nandiyan pa ako, nakagat po siya ng ahas. Nakagat po siya ng ahas at sa loob po ng bahay. So, maliit lang po yung ahas eh. Actually, sa kusina po siya nandun, tapos nakagat siya. Hindi ko na matandaan kung siya nakagat, posible sa paa, kasi natapakan niya. And then, dinala ko po siya sa ospital. At kami po ay nag-stay sa hospital kasi kailangan pong kailangan po siya ay nakalimutan ko na kailangan po siyang injection ng para po sa venom. I am right? By the way, matagal-tagal na po yun eh. Bata pa po yung anak ko. And yun po yung naramdaman ko kanina, para pong sumakit yung ulo ko. Kasi pagpasensyahan po. Ayan, tuloy bumalik ako. Nawala po ako sa kaya ang ibig sabihin nun. Ano kaya pong ibig sabihin nun, mga kablisbol? Sabi nga, di ba nila, swerte. Swerte daw po yung ahas. Swerte ang ahas. So, sana nga po swerte. Swertehin na, di ba? Oh, talaga ngayon lang po talaga ako nakakita ng ahas na ganun. And doon pa sa dadaanan ko siya, nakahilera. Hindi ko alam kung hiiwasan ko ba siya or what. Buti pa pagpatuloy ko na yung baka po talagang dapat gawin ko na yung tapusin na natin yung ating gagawing yung pong ating binabalak na gawing at tapusin na po natin to. Yan, dali na natin to, gawin na natin tong lahat pare-pare para matapos na to. Wait lang po, wait lang, magulo ang aking camera. Yan lang po kayo. Yan, ayusin ko lang po.
Yeah, doon na po tayo sa ating center. Kasi sabi ko, maya-maya ko siya gagawin. Pero ayan na. Gawin na natin. Sorry. Sorry po, sorry. Basta lang po dito. Mabigat aking mga libro. Aking mga arganas. Ay, wala naman akong gunting. Medyo iba yung aking iba yung aking karanasan ngayon. Kasi talagang kailangan ko talaga si Bo, ang aking dog. Kasi nga po natotrouble ako. Nagkakaroon po ako ng gaya po nung isang araw. Kasama ko siyang naglalakad pero ang nangyari po sa akin ayun, napasigaw ako. Nag-alala ako dun sa kanya pong ginagagawin na paghabol dun sa yan, tinaayos ko lang po. Sa paghabol sa kanyang sa kanyang hinahabol na sasakyan, takot po talaga ako. Okay. Hala, pagpasensyahan po ninyo ako. Hindi ko po kayo nadala din sa dapat na punta natin. Baka po talagang hindi yung para sa akin ngayon, yung paglalakad. Ano po? Yan tuloy, medyo na ako, na initan. Initan ako, tanggalin ko ang aking jacket. Diyan ka muna. Okay. Move on na po tayo sa ahas. Talagang, pasensya at ako po natakot talaga. So, gaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi ko na po gagamitin ayaw ko na po gamitin ang paggamit ng katawan na picture ng kahit po sino. So, hindi na muna po ako magaganon. Possible next year ko po gawin yun at sa pagbabago po ng aking mga gusto gawin. Okay. So, ito po, nasa gitna na po ng aking ginagawa ang aking pong picture po ng aking mga anak. And may na ano po ako na gusto ko pong lagyan ng mga ganito. Well, isa po sa gusto kong ma-attain ay magkaroon ng smart home. Diyan po o dito sa Canada. Yun po ang isa kong gusto. At ididikit ko po ito dito sa aking pong board. Sa aking pong board. Didikit ko po siya sa itaas. Kasi siya po ay isa sa gusto kong mangyari sa buhay ko. In the future. Nasaan ang aking pangdikit? Nasaan naman na? Wag. Kailangan nandiyan ka. Wala. Kailangan kong bumalik sa bahay. Kala ko na ilagay ko siya dito. Lumabas ka. Tapos na. Wala talaga siya. Wala nga. Well, saan ka? Wala po.
So talagang wala. Kailangan naman bumalik pa ako sa bahay. Okay, wag na lang yon. So, ipapakita ko na lang po sa inyo yung lahat ng aking mga gustong idikit. At ito po, almost gawa na siya. Lalagyan ko po ng mga ganito in between. And yes, dadaan-daanan po natin itong aking mga ginawa na to. Di po ba? Na miss ano na ako. Na miss manage yung aking time. Kasi nga po, gusto ko pa sanang lumakad, pero yun nga po, dahil po sa ahas, ako po ay nagkabalik-balik. Bumalik po ako. Okay, meron po ako i-share na 12 step to be joy, to joy. Para maging masaya. Number 1 daw po is study scripture, read and meditate on God's word. And pangalawa po ay surrender. Surrender to the Holy Spirit. Ask Him every morning to direct your paths. Confess any sins that you recall. Talaga naman. Yes, pangatlo. Renew your mind. So, Romans 12 verse 2 calls us to renew our mind, remove wrong thinking, and put in God thought by scriptures. Number 4, attribute of God. So, create a list of characteristic of God as you read scripture. Number 5, serve others. God has uniquely wired you to experience joy as you serve others. Try it. Okay, number 6, promises of God. Find the book of the promises of God or search the scripture and create your own. Knowing God promises will help you understand His heart. So number 7, worship. Read the lyrics from the old rhymes or scriptural chorus. Sing to the Lord. Number 8, gratitude records. Records those things in your life that God has provided. Family, spouse, kids, work, health. Then read them out loud to the Lord that thanks Him. Wow! Talagang kailangan pala talagang nag-thanks tayo kay Lord daily. Yes. Number 9, understand God and His ways. As you study scripture, you get to know God. You learn how God acts, His character, and His love. Knowing God's ways allow you to participate with Him in researching the world. It also helps protect you from disobedient and displeasing God. Joy come when you understands God, passion, in pursuit of you, and joy come when you can wholeheartedly pursue God passion. Number 10, be still. Silent help to reflect on God. Psalm 46 verse 10, read, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Stillness lead to reflection, then worship, and then joy. Number 11, stir up one another. Your faith can be
encouragement to other and can produce you joy in them. Likewise, you can be encouraged by another faith and believe joy. Read Philippians 2 verse 2 to see this in Paul's life. And number 12, ask for joy. Pray and ask God to fill you with His joy. Remember, God is gracious giver. Joy is a fruit of Holy Spirit. God obviously want to give you joy. As you don't have, become you don't ask. Ask God to reach you with His joy. Yeah. I'm still in the be careful, Bo. The dog is here. Ito na po si Bogi. Doggy. And see you again. Mga ka-blissful, ingat po kayo and have a blessed day. Makikita po ninyo to sa wall ko and ipapakita ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na to. And ingatan po tayo ng ating Panginoong Jesus. Bye for now. See you again. Bye.